Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Punto Diretso. Ito na po pasensya na, hindi na ako mag-greet muna ng ating mga viewers kasi maiksi lang ito. Diretso na tayo sa punto. Bakit ba takot na takot ang kampo ni Sara Duterte na ituloy ang impeachment trial? Sa totoo lang, ang kinakatakutan dyan, sila dating Senador Sonny Trillanes at itong uupong bagong ombudsman. Bakit? Ang pinakamalaki kasi, pinakamatibay na ebidensya laban kay Sara Duterte, lalo na dun sa kanyang mga ill-gotten wealth, yung mga nakaw na yaman, ang pinakamatinding magiging ebidensya dyan sa kanya, yung kanyang mga bank accounts. Yung kanyang bank accounts, yung joint bank accounts nila ng kanyang ama na si Digong, kasi talagang marireveal dyan, mabubunyag dyan. Gaano kalaki ang laman ng mga accounts na yan? Ano-anong mga pumasok na halaga? Kung sa isang transaksyon, 100 million halimbawa, pagkalipas ng isang linggo lang, mayroon na naman 150 million. Malalaman yan dyan. Malalaman yan dyan. Yan ay una nang in-expose noon ni dating Senador Sonny Trillanes. Kaya lang, binaliwala siyempre kasi panahon ni Duterte yan. Nang sinuportahan yan ng Deputy Ombudsman noon na si Carandang. Yung Deputy Ombudsman noon na si Carandang, pinatunayan ni Deputy Ombudsman Carandang na mayroon ngang mga accounts na yon. Totoo yon. At yung mga halagang sinasabi doon ay totoo. Anong ginawa kay Carandang? Biglang tinanggal. Biglang tinanggal. Kawawa nga si Carandang nung panahon ni Duterte. Yun ay nagko-complement sana yung sinasabi ni dating Senador Sonny Trillanes at yung sinasabi ni Deputy Ombudsman Carandang, nagko-complement yan. Kaya lang noon kasi panahon ni Duterte, anong ginawa? Si Samuel Martires ng ombudsman, sinibak si Carandang. Kawawa nga parang ang nangyari doon, kahit yata yung mga parang ang kanyang pagkakadismiss ay yung anumang makukuha niya sa kanyang pagsiservisyo sa gobyerno ay wala. Hindi niya yata nakuha. Ganun ang ginawa kay Carandang. Pero sa pagkakataong ito, kung ano ang sinupress noon, sinupil noon, yung mga sinabi ni dating Senador Sonny Trillanes, yung mga bank accounts, at saka yung mga sinabi ni Carandang, lalabas yan ngayon. Lalabas yan. Kaya hindi totoo yung sinasabi na walang mga ebidensya. Marami. Yung hindi na ilabas noon, mailalabas ngayon. Naka-live yan Naka-live sa TV, naka-live stream yan. Malalaman ng buong publiko, ng buong bansa. Yan ang ayaw mangyari ng kampo ni Sara. Yan ang kinakatakutan nila. Kasi talagang masisira si Sara dyan. Sa dami ng perang involved dyan. Mas malaki pa ang pinag-uusapan na pera dyan kaysa dun sa confidential funds. Yung confidential funds, 612 million. Pero ito, billion ito. Mai-expose lahat yan. Bakit napaka-importante? Bakit yung bagong ombudsman ay napakalaki ng role dyan? Unang-una, paliwanag ni retired Senior Associate Justice Carpio, mahirap mong isubpina ang bangko. Mahirap mong isubpina yung bangko. Kasi parang ang bangko, napakahirap na i-ano mo yung bangko kasi maapektuhan yung kanilang, yung privacy ng kanilang mga, bagamat yung bank secrecy law, hindi mo pwedeng i-invoke sa impeachment. Hindi mo pwedeng i-invoke sa impeachment yon, yung bank secrecy. Ang bank secrecy pwede. As a general rule, puprotektahan ang mga accounts mo sa bangko. Pero pag may impeachment, hindi. Hindi pwede. Ay ito, impeachment ito. Kaya lang, mayroon pa namang ibang paraan, ayon kay retired Senior Associate Justice Carpio, para mapalitaw ang mga data sa ka-information tungkol sa mga bank accounts at mga ari-arian at assets ni Sara. Paano? Ang mga officials ng gobyerno tulad ni Sara, na nagpa-file yan taon-taon ng SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. At sa kanyang final na SALN, may nakalagay doon na waiver, nakalagay doon na papayagan mo or pinapayagan mo ang ombudsman na tingnan ang yung mga assets. Yung mga bank accounts mo, pinapayagan mo ang ombudsman. Yun yung waiver mo doon Authorized mo yun. So ngayon dito, ang gagawin ng impeachment court,
ang gagawin ng prosecution, magmo-motion sa impeachment court na isubpina ang ombudsman. At yung ombudsman isusubpina na mag-produce ng mga information tungkol sa mga assets at mga accounts ni Sara Duterte. May power ng ganun ang ombudsman. Ang gagawin ng ombudsman, isusubpina naman yung AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Within sa authority yan ng ombudsman. Yan ang ginawa noon kay Corona. Yun ang ginawa kay Corona. Kaya na-reveal noon yung mga accounts ni Corona, pati yung mga dollar accounts niya. Nalula ang mga tao noon nang malaman, Chief Justice ka, ang accounts mo, may dollar accounts ka at napakarami mong billion, ilang mga 100 million ng mga account, laman ng mga accounts niya. Yan yung nangyari kay Corona at yan din ang mangyayari ngayon kay Sara. So sino ang magiging napakalaki ang role? Si dating Senador Sonny Trillanes, actually isama na natin si Carandang, yung Deputy Ombudsman na tinanggal, at saka itong uupong bagong Ombudsman. Iyan ang mga malaki ang magiging papel. Lalo na kung si Remulla ang magiging Ombudsman o kaya si Kim Henares, talagang yan ang kinakatakutan ng kampo ni Sara kapag tinuloy ang impeachment trial. Yan yun. Yan ang malinaw dyan. Yung kung noon ay nagsasalita si Trillanes tungkol diyan, sinusuppress noon nung panahon ni Duterte. Kung noon si Deputy Ombudsman Carandang ay may mga sinasabi ng mga dokumento, pinigil din siya, tinanggal siya bilang Deputy Ombudsman. Kung si Ombudsman Martires ay napigilan yung mga bagay na yan, dito hindi na. Makakabuelo na dito si Trillanes, makakabuelo na si Deputy Ombudsman Carandang, makakabuelo ang bagong ombudsman at magiging importante ang kanilang mga testimonya at ang mga ebidensya nilang ipipresent. Makakatulong sa prosecution sa paglilitis ni Sara Duterte. Yan ang kinakatakutan ng kampo ni Sara. Okay? Mga kabunyog, mga kabayan, punto diretso. Ito po si Attorney Enzo Recto. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.